Pwede ka nga bang yumaman sa online business? Hi guys, my name is Riza and today's video gusto ko pong talakayin or pag-usapan kung pwede ka nga bang yumaman sa online business. And the answer is, ang sagot po ay depende. No, kung ang online business mo po ay isa kang virtual assistant, so kung gusto niyo pong malaman kung anong virtual assistant, para ka pong secretary. No, and most virtual assistant na Pilipino, napakaliit po nating mag-charge. So, $5 per hour. Other countries, mga virtual assistant po ay they start at $25 per hour. That's why they want to get or gusto nilang i-hire yung mga Pilipino kasi ang baba po nating magsingil, no? So, it starts from $5 per hour as a virtual assistant. Kung nagtatrabaho ka ng nasa sarili mo, you're the boss, right? Because as a virtual assistant, you can work flexible. Sa umaga, sa gabi, depende sa oras na pipiliin mo. So, kung nagtatrabaho ka ng $5 per hour, although malaki yung dollars, hindi ka po yayaman doon, no? Kahit po sabihin mo na magkaroon ka ng 2 or 3 client sa isang araw. So, sabihin natin 3 client, so $15 per hour. Tapos 8 hours ka nagtatrabaho, tapos 5 days. So, in all honesty, dahil malaki nga yung pesos, yung dollar sa piso, so sa isang buwan, pwede ka nang kumita ng 30 to 50,000 pesos as a virtual assistant. So, magandang business po yan, magandang online business po yan, pero hindi ka yayaman doon. So, parang employment pa din siya, no? Hindi siya ganun ka-lucrative na business. And kung ang gusto mo naman pong negosyo online is about trading, so yung mga nagfo-forex, yan po is parang chamba-chamba. So, it's like a kind of sugal na mag-i-invest ka. I've invested like 350 pounds. And sa loob ng 2 buwan, dumoble yung pera. Pwedeng sa loob ng 1 buwan, pwedeng dumoble. Sa loob ng 2 buwan, pwedeng maging triple yung sahod mo, yung kita mo, yung investment mo, 'di ba? Pero once na bumaba po yung market, tapos ininvest mo yung lahat ng pera mo, as in totally zero, mauubos ka agad yon. So when you are or if you decided to do an investing, like forex trading or trading stocks or crypto, you have to learn kung magkano yung starting mo to invest para po hindi ganun kabigat, no? So yan, so 2 bagay. So pangatlo po, no, kung gusto mong magkaroon ng online business naman is maging freelancer. So, isa sa mga freelancer is kung marunong ka magsulat, like magaling kang magsulat. Maraming tao ngayon ang nangangailangan ng ghostwriter or copywriter. Kayo po ang gagawa ng marketing copy nila, ng advertising copy nila. At kung ikaw ay magaling magsulat, so ikaw magsusulat ng libro nila. You're the ghostwriter, yun ang tawag doon. Buhay nila, isusulat mo sa sarili nilang salita, pero ikaw ang gumagawa. So, it's another freelancing opportunity na pwede mo ring gawin as part of your online business. Ang kagandahan po sa online business, no, is flexible talaga yung time mo. Pwede mong piliin na magtrabaho 16 hours kung gusto mo talagang kumita ng 100,000 pesos to 200,000 pesos as a VA. Or kung gusto mo pong konti lang, like 30,000 to, malaki na, diba? 30,000 pesos sa isang buwan, nasa bahay ka lang naman. So, napaka-flexible po ang online business. Right? So, how does it work, no? Ang online business ay ginagawa kasi we're using this opportunity na merong internet, merong cellphone, at merong laptop. So, it's a way to leverage customers or tapping customers from all over the world without going outside of your house. So, that's how online business works. And ako po, nasa online business ako since 2020, no? Before po mag-pandemic. And then nag-pandemic, which is naging uso-uso na nga yung online business. So napakaganda po ng opportunity
kung magsisimula kayo mag-online business. Kasi nasa bahay ka lang, or if you travel overseas, as long as merong internet yung phone mo, you can do your business. And kung gusto niyo pong malaman yung business na ginagawa ko, it's about earning from subscription, no? Napakadali po niya. Ano bang mga subscription na ginagawa natin na meron tayo sa buwan-buwan? Like sa Pilipinas, meron tayong, hindi nyo man alam yun, pero nagsasubscribe kayo sa SSS, sa PhilHealth, at saka sa Pag-ibig, di ba? At saka sa kuryente, yan, mga subscription yan monthly, or yung load, yan, subscription po ang tawag dyan. Kung sa entertainment base naman, yung Netflix, Amazon Prime, Disney, naku, ang dami po nating mga kakilala na maraming nakasubscribe sa Netflix. So, yun po ang mga subscription companies. Ang kaibahan po sa ginagawa ko is yung company na I'm affiliated with is they are giving an opportunity to earn money, extra money, para dun sa mga taong nagsasubscribe. So if you want to know more about it, I will put the link in the description or sa comment section po, and pwede niyo po akong i-message. Meron din pong link sa bio ko sa YouTube channel ko. And kung bago po kayo dito, again, my name is Risa. Thank you for watching, and see you next time po sa isa na naman pong makahulugang talaktakan tungkol sa online business. So this channel is created for people who wants to have an idea about online business, and how I also share yung inspired living. So isa po kong Pilipino na naninirahan dito sa United Kingdom. So thank you so much po for watching, and if you like this message, if you find this beneficial, kung nakatulong po to sa inyo, paano kayo kikita, how does online business work, please comment, like, and share this video. Thank you so much po. Goodbye.